Dead ba na sa init, dead ba pa rin sa surot, pinupuntahan pa rin ang sinihang Bulok dyan sa may Baliwag, Bulacan. At ang mga parokyano, tuwang-tuwa sa nangyayari sa loob nito. Sa simbahan ng Baliwag, lalawigan ng Bulacan, tahimik na namamanata ang ilan nating kababayan. Sa sagradong lugar na ito raw kasi maaaring mahugasan ng kasalanan. Pero bakit ilang metro lang ang mula sa simbahan, tagusan naman sa buto ang katabi nitong sinihan sa mga gawain ng kalaswaan? Ano ba naman yan? Akala kasi ng ibang dumaraan matatakot nang gumawa na masama ang ilan dito. Pero mismong kabataan ay tumatambay daw dito. Sa malayuan kasi, wholesome ito kung titignan. Pero sa malapitan, mababakas na hindi ito para sa mga batang manunood ng sinihan. Eh bakit naman? Sa tulong ng isang asset na ipasok ang aming kamera sa loob nitong sinihan. Dahil nga ilang tumbling lang ang layo nito sa simbahan. Abot kaya ang entrance fee, malayong-malayo ang presyo sa mga ibang sinihan. Sa loob nito may isang hallway na daanan ng mga parokyano. Kapansin-pansin dinarayo ito ng ilang binatilyo at tila malinaw na sa amin ang pakay nila sa lugar na ito. Kahit i-charge ko na lang kung magkano man yung gagastos niyo. Anong year mo na ba? Bago ka pumasok, makikita mo nakatingin sila sa'yo. Para sila nag-aabang ng taong papasok. Tapos kapag pumasok ka na, susundan ka na, kakausapin ka na yun nga kung magpapaservice ka o sa service, ikaw ang magsa-service. Sa balcony at orkestra, tila special screening ang palabas. Hindi man puno ang loob nito pero uso rito ang SRO o standing room only. Pero kapansin-pansin din na tila hindi sila interesado sa mga palabas sa telon o screen. Dahil ang mga kinapapanapikang eksena, ang live show na sila-sila ang mga bida. Santo Santita, maseselan pala ang mga eksenang pinagkakabalahan ng mga kalalakiang bida. Pag sa taas, sa upuan kayo nun, pwede mong tanggalin lahat ng suot mo, wala ka nang itira. Tapos, ganun din yung lalaki na magsaservice sa'yo. Hubot-hubad kayo doon, pwede rin. Pwede rin yung nakatayo kayo malapit sa may projector. Eh yung nag-aano sa projector ng sinihan, alam din naman niya kung ano yung nangyayari. Kaya wala din siyang pakialam. Okay lang sa kanya kung ano yung nakikita niya. Alam ng takilyera yan. Pati yung mga tagakuha ng ticket sa may ito ng sinihan. Alam nila lahat yan na ganun yung kalakaran. Maski yung kasama nilang lalaki, nagpapaservice din yun eh. Araw-araw tila nagbibihis ang sinihan para maging motero ng mga parokyanong gumagawa ng kababalagan. Tila hindi naman nalintana ng mga tauhan ng sinihan na nagiging makasalanan na ang gusaling tapat pa mismo ng isang simbahan. Dahil ang sino mang handang magbayad ng 50 piso, pagbubuksan ng pinto, hindi lang para manood ng mga palabas kundi para bumida sa mga X-rated din na eksena. Pero hindi lang pala sa hallway, orkestra at balcony kinukunan ng malalaswang mga eksena. Dahil maging sa palikuran ng sinihan, may nagbebenta ng laman. Ang sinihang ito nadaraanan din ng ilang kabataan. At sa ilang araw naming pagbamanman, isang lalaki ang kapansin-pansing arawan yata kung bumisita rito sa sinihan. Itinago namin ang kanyang pagkakakilanlan sa pangalang Jasper. Pag may dumating na bagong pasok sa sinihan, nilalapitan niya, sinasabihan niya ng service. Tuloy ang ligaya sa loob ng sinihan. Pero tila na iskandalo kami sa eksena ng aming nakita. Isa rin pala ang binatilyong si Jasper sa mga natutukso ng Henson Cinema. Major problem na yan. Kaya dapat nang wakasan. Susunod, malaswang sinihan mangungumpisal na mga kasalanan.